Hello mga kumare, kumpare o mga kaibigan, mga kabayan. Nung isang araw, ang topic natin, kung ayaw mo na, paano ka kakalas sa relasyon. So, ngayon, continuation pa rin kung yung topic natin ng una. Habang nagluluto ako, guys, pwede tayong mag-usap, kumbaga. So, kamusta na kayo? Ako, galing sa trabaho. Tapos, nag-video ako para sa TikTok. Tapos ngayon, magluluto ako ng miswa. Ginisang miswa. So, o nga pala, yung topic natin nung isang araw tungkol sa paano mo iiwan ang isang relasyon na hindi mo siya masasaktan pero paano mo gagawin yun kung ayaw mo na, siyempre ayaw mo siyang saktan o siya ayaw kanyang saktan pero hindi rin no, kung ng babae o nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, paano niyo masasabi sa isa't isa na ayaw niyo na? Kumbaga, pagka ang lalaki ang may kasalanan, alam mo yon, parang ang dali-dali nilang tawag doon, ang dali nilang mang-iwan ng karelasyon. Pero pag ang babae, parang ang hirap kumalas, no? Parang ang dami nating iniisip, parang iniisip natin kung may anak tayo, paano ang anak natin. O iniisip natin kung wala tayong hanap buhay, paano tayo mabubuhay. Kasi alam mo yun, wala tayong trabaho. Kaya advice sa mga babae, magtrabaho kayo para pagka kung ano man mangyari, meron kayong dudukutin, kahit nasaan man kayo. Kasi sa Pilipinas, mahirap maghanap talaga ng trabaho. Nung naandyan ako, gusto ko nang makipaghiwalay nung time na yon. Kaso wala akong choice. Kasi nga, wala akong trabaho. Pero, siyempre, gagawa tayo ng paraan. Kaya naman, kapag ayaw mo na talaga, gumawa ka ng paraan, Kasi hindi mo may enjoy ang buhay kung nakatali ka sa kanyang tanikala, tawag doon sa kanyang tanikala, kung ikay nakatali sa kanyang buhay, paano mo, alam mo yun, paano mo i-enjoy ang buhay? Maiksi lang ang buhay ng tao. Kaya dapat isipin natin kung saan tayo sasaya. Alam mo yung talagang pag-ayaw mo na, sige lang, sabihin mo. Hindi yung marami ka pang iisipin. Kasi hindi naman masusolusyonan yun ng mga iisipin mo. Ang isipin mo kung paano ka sasaya. Kung paano ka makaka-move on. Kasi, yun nga, bata ka pa. Alam nga namang igugol mo yung buhay mo sa isang relasyon na talagang hindi na uubra, di ba? Kaya, kung sino man meron diyang mga ganong problema, ang advice ko, sabihin nyo na. Diretsong usap ba? Alam mo, ang mga puti, karamihan sa kanila, diretsong usap yan. Yung iba, may ng bababae, mga Pilipino pa nga, alam mo, ipagpapalit ka rin sa Pilipino, parang gano'n. Pero yung iba naman, diretsong usap sila. Pag ayaw na nila, sabihin mo lang. Hindi yung pasikot-sikot pa, di ba? Kaya, alam nyo, guys, mahirap talaga yung nakakulong ka sa isang relasyon na ayaw mo na.
Kasi, alam mo, ang buhay natin maiksi lang. Kaya habang bata, isip-isip pag may time. Okay, so, doon naman sa mga taong halimbawa iniwan na mahal mo pa yung kapareha mo o asawa mo, boyfriend mo. So paano ka makaka-move on? Ang ibig ko sabihin, kanya-kanya tayo ng process ng move on. May mga taong iba-iba yung ginagawa. Ibig sabihin, yung iba naglilibang sa sarili nila para makamove on. Yung iba nagkukulong sa kwarto. Pero, kanya-kanya tayo ng kung paano natin ipaprocess yung movie on natin sa mga heartbreak na nangyari sa buhay natin. Kumbaga. So, pero at the end of the day, minsan naging bata tayo. Kumbaga, like 16 years old, yung iba, nagkaroon ng boyfriend, nag-break up, pagkatapos, magiging like 25 years old, like, you know, like 4 years or 5 years later, di ba naka-move on siya? Ang tanong, paano siya naka-move on, di ba? Maraming iba't ibang klase. Yung iba sinasabi, pag nakahanap ka ng iba, makaka-move on ka kagad. Yung iba naman, sinasabi nila na time heal wounds, you know? So, iba-iba tayo. Sa akin, nakaka-move on ako, iiyak ko lang, iiyak ko ng iiyak. Diba? After nun, alam nyo, iiyak ka ng iiyak, tapos ilabas mo lang lahat. Siguro, in time, pag bumalik ka sa yung sa time na yon, parang tatawanan mo na lang. Diba? Ang tanga ko, ba't ako nag-iiyak? Bakit ako, alam mo yun, ang gaga ko, ang tanga ko, di ba? Isa yun na lang sasabihin natin sa sarili natin parang, bakit? Pero hindi mo naman sisisihin yung sarili mo na ginawa mo yon. Tinatanong mo lang. Ibig sabihin, kaya mo tinatanong, kasi may bago ka ng buhay. Diba? Lahat naman ng narating mo, hindi mo yun mararating kung hindi nangyari sa buhay mo yon. Kumbaga. Pero, ano yan, magkakarugtong yan Paano mo iiwan ng isang tao na hindi mo na mahal? Paano mo iiwan ng isang tao na sinasaktan ka? After nun, paano ka makaka-move on? O paano siya makaka-move on? And then after nun, magkakaroon kayo ng sarili-sarili niyong buhay. Babalikan niyo yung nangyari. Tatanungin niyo sarili niyo, bakit nangyari to? Diba? Minsan, yun nga, tatawanan niyo na lang. Tapos, at the end of the day, magpapasalamat din kayo kasi hindi nyo mararating kung ano yung narating nyo kung hindi yun nangyari sa buhay nyo. Kumbaga, parang ako, I'm very thankful, you know? I'm not thankful sa mga nangyari sa nakaraan, pero yung nakaraan na yon ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para bumangon. At ngayon, kahit anong suntok sa inyo, hindi physically kahit anong dagok ng panahon sa inyo, kaya nyo na. I'm talking about dun sa mga sa mga 40 years above, yung marami ng experience. Kaya yung mga bata dyan, na bago pa lang sa relasyon, nako, sige lang, ma-in-love, o mag-date, o kung anong gawin nyo, pero yun nasa tama lang Pag nag-break kayo, sige lang, iiyak nyo lang. Kasi nga kami, ako 52 na ako, ako nagkaroon, siyempre I experienced all the
yung mga bata, 16 years old, nagkaroon ng boyfriend, iniwan, alam mo yun, nagpakatanga-tanga sa lalaki, alam mo yun. Pero eto, ako ngayon, nasa harap nyo, di ba? Okay ang buhay, nakakilala. Kasi nga, pagka nakakilala, pag nagkaroon ka ng boyfriend, when you're 16 years old or 15, pag nagkaroon ka ng boyfriend na ganung edad, bibihira sa panahon na to na siya ang makakatuluyan mo. 'Di ba? Kasi lahat tayo halos hindi naman natin nakakatuluyan yung mga first love, 15 years old, 14 years old, 'di ba? Bibihira. At ang pinakamasarap na maranasan ay ma-in love. Pinakamasarap yan sa buhay natin. Pero, hindi rin tayo matututo kung hindi tayo masasaktan. Tandaan nyo yan. Alam nyo yun. Hindi ka rin matututo kung wala kang nakaraan. Kasi nga, ang buhay natin ay hindi perfecto. So, alam mo yun, ang buhay natin ay parang gulong yan. Minsan nasa nasa taas ng, alam mo yun, nasa ibabaw ka na talaga ng kaligayahan mo, everything. Pero bibigyan ka ng pagsubok, ilalim ka. Pero yun nga, pinakamasarap na maranasan, ma-in love. Nako, naalala ko pa yung na-in love ako noon. Grabe. Grabe yun ako, Diyos ko. Alam mo yun, parang wala kayo niisip kundi siya. Noong mga kabataan ko, na-in love ako noon. Lahat naman tayo, di ba? Kaya, yun nga lang, sinasabi ko, ang point of view ng topic ko ngayon, kung paano mo iiwan kung ayaw mo na. Paano mo siya kakalasan. Sa akin, straight to the point. Sabihin mo, diretso. Kasi, di ba, pag nang patumpik-tumpik pa, sabihin mo, diretso, ayaw mo na, ayaw mo na. Kaya, para makamove on, ikaw, ewan ko siya, paano siya mag-move on. Di ba? Kasalanan niya yun. Kasi, alam mo, hindi mo naman iiwan ng isang tao. Sa akin parang dalawa lang yan eh. Either siguro nakakita ka ng iba. O either hindi ka na masaya dahil sinasaktan ka niya. Hindi lang dalawa pala. Either na fall out of love ka. Pero paano ka nga mapo-fall out of love? Kasi diba? Kasi nga sinasaktan ka niya. So, parang ganun lang yun. Hindi ganun kasimple, pero kung titignan mo, yun ang dahilan. Kaya, sa sarili mo, pag ayaw mo na, iwan na. Sabihin mo, diretso. Wag mong iisipin, may mga anak tayo, may mga anak kami. Yun yan, dapat mong isipin. May mga anak kayo. Wag ayaw mong ipakita sa mga anak mo na gano'n ang sitwasyon. Maiintindihan niyo ng mga anak mo pagdating ng araw. Kasi ako, may anak ako. Naintindihan nila. Pero kanya-kanya nga tayo ng sitwasyon. Ika nga, di ba? Kaya, yun lang, eto lang yung aking, yun lang ang aking opinion. Sa akin lang to, mga mare, mga pare. Yung mga pare, huwag kayong magagalit, ha? Pero kadalasan talaga mga kumpare yan ng may mga ano mo yun? Ano mo na yun? So, dali sabihin pero mahirap gawin. Kaya lang, kailangan kasi may nagpapalakas ng loob nyo. Kailangan meron mga taong susuportahan din kayo sa gagawin nyo. Madali sabihin, oo, naiwan nyo na, pero mahirap gawin. Sa totoo lang.
Hindi mo malaman kung paano mo sasabihin din. At saka marami kang isasang-alang, pero kailangan mong gawin. Alam mo yun? Kailangan mo siyang gawin. So, mga kabayan, mga kumpare, kumare, natatapos na ang aking niluluto. Hapunan namin. Hala. Init. Miswa. Sabi ko kanina, miswa siya. So guys, eto po, natapos ko na yung niluluto ko habang kausap ko kayo. Miswa. Pero alam nyo, kung gusto nyo ng recipe, comment na lang down below. Okay. So, ayan po, maraming salamat. Comment na lang kung may mga question o kung anong gusto nyong topic na pag-usapan natin. Sana yung iba natulungan ko o nabigyan ko ng konting advice. Kasi ako, yun nga sa akin pag kahit maraming, yung una siyempre talagang, ito last na to. Siyempre nung una, iisipin mo, pag sinabi mong ayaw mo na, paano mo nga sasabihin? Tapos iisipin mo, kung may mga anak kayo, yung mga anak nyo, di ba? Tapos iisipin mo, kung may ari-arian, paano yung ari-arian nyo? Marami kayong iisipin, kung baga. Pero, isang hirap na lang. Alam niyo yun? Isang pagdadaanan nyo na lang na hirap. Kasi pag natapos na yon, nasabi nyo na. At nangyari na maghiwalay kayo, isang hirap na lang yon. Siya mahirapan siya makamove on kung talagang mahal ka niya. Pero kung mahal ka niya, bakit ka niya sasaktan, di ba? May mga ganung bagay. So, ikaw, kung wala na talaga, ayaw mo na, sabihin mo na lang. Alam ko marami tayo. Kasi ako nagdaan sa ganyang experience. Hindi ko alam ang gagawin ko. Meron akong 3 anak. Paano ko siya iiwan? Ganito. Marami kang isasang-alang-alang, marami kang iisipin talaga. Pero isang isip na lang yun. Kumbaga, isipin mo lahat. Tapos, i-process mo lahat yun. Kasi at the end of the day, ako nung nasabi ko, naiwan ko, dahil ako yung anak ko, nakamove on ako. Natapos na. At nakamove on siya. Kasi bata pa tayo, kailangan natin ng mag-move on. At makakahanap tayo ng para talaga sa atin. Alam mo yon, naniniwala ako sa ganung bagay. Kaya guys, yun lang ang sa akin, yun lang ang opinion ko, mga kumare, mga kumpare, yun lang ang opinion ko. Pag ayaw na talaga. Sabihin lang. The truth hurts, but that's gonna help. Okay? Thank you guys for watching. I hope you continue to watch my channel. This is my new vlog para sa aking mga kabayan. May nag-request sa akin, kaya eto naandito na ako. Salamat ng marami. Ingat kayo. Ingat kung nasan man kayo sa buong banig ng mundo. Mga kumare, mga kumpare, I'll see you again someday. Not someday, I mean, sa susunod na topic ko. Salamat po.